Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4. Quarter 4, Aralin 4. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mabuting katangian ng leader estudyante. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayan. Nakapagsasanay sa karunungan sa pamamagitan ng pangingilatis ng mga pipiling leader estudyante batay sa katangian ng mabuting pamumuno. Mga nilalaman. Mga mabuting katangian ng leader estudyante o student leader na makatutulong sa pamayanan. Una, kahulugan ng leader estudyante. Pangalawa, mga wastong pananaw ng pagpili ng leader sa paaralan batay sa mga katangian ng mabuting pamumuno. Pangatlo, mga epekto o resulta ng leader na may mabuting katangian sa pamumuno sa pamayanan. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Tala-sapan. Tala at usapan tungo sa mabunga at makabuluhang ugnayan at talakayan. Balikan natin ang nakaraang aralin tungkol sa pagtupad ng pamilya sa mga alituntunin ng pamayanan. Ating tukuyin ang mga kaalaman na iyong natutuhan sa mga alituntunin na sinusunod ng iyong pamilya sa pamayanan. Sa unang hanay, isulat ang kahulugan ng salitang nakasulat ayon sa iyong pagkakaintindi. At sa ikalawang hanay, sagutin ang mga tanong na nakapaloob dito. Unang salita, respeto. Respeto ay ang pagbibigay paggalang, halaga at pagkilala sa dignidad at karapatan ng ibang tao. Tanong, bakit mahalaga ang pagbibigay ng respeto ng pamilya sa mga alituntunin ng pamahalaan o pamayanan? Ang sagot, mahalaga ang pagbibigay ng respeto dahil ito ang nagbubuklod ng maayos na ugnayan sa pagitan ng mga tao sa pamayanan. Pangalawang salita, pagkakaisa. Pagkakaisa ay pagtutulungan at pagsasama-sama ng lahat para sa ikabubuti ng pamayanan. Tanong, sa pagtupad ng mga alituntunin sa pamayanan, ano ang kahalagahan ng pagkakaisa? Ang sagot, mahalaga ito para mas mabilis matapos ang gawain at nagiging masaya at mapayapa ang pamayanan. Pangatlong salita, pagtutulungan. Ito ay pagtulong sa isa't isa lalo na kapag may kailangan. Tanong, gaano kahalaga sa iyo at sa iyong pamilya ang pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamayanan? Ang sagot, para gumaan ang trabaho, para matulungan ang nangangailangan at para maging masaya ang lahat. Pang-apat na salita ay disiplina. Disiplina ay pagsunod sa mga patakaran at paggawa ng tama. Ang tanong, sa pagsunod mo at ng iyong pamilya sa mga disiplina at alituntunin ng iyong pamayanan, ano-ano ang mga mabuting katangian ang iyong natutuhan? Ang sagot, pagsunod sa batas, pagpapakita ng respeto, at pagiging mabuting mamamayan.
Bilang kasapi ng miyembro ng pamilya, makakatulong ang mga alituntunin ng pamayanan sa paghubog ng mag-aaral na magkaroon ng mabuting katangian upang ang mag-aaral ay maging mabuting pinuno o leader. Panghikayat na gawain. Iguhit mo, idol mo. Panuto, gumuhit ng larawan ng isang leader na iyong kilala at tinitingala. Ilahad ang kanyang mga katangian. Gawin ito sa isang buong bond paper. Suri nawa, pagsusuri at pagunawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang tanong, ano sa palagay mo ang isang leader? Bakit tinawag ang isang tao na leader? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Paglinang sa kalagahan sa pagkatuto sa aralin, gawain, katangi-tangi ka. Panuto, ang mga salitang nasa loob ng kahon ay maaaring mga katangian ng isang leader. Gumuhit ng smiley face emoticon sa loob ng kahon kung sa palagay mo ang katangian ay mabuti at front face naman kung hindi. Narito ang mga salita. Sagutan natin. Narito ang mga salitang may masayang mukha. Mapagkumbaba, mapagkakatiwalaan, may pananaw o vision, marunong makinig, responsable, mapagpasensya, magalang, matalino, masayahin, masunurin, mapagmalasakit, matulungin, mahinahon, at malikhain. Narito naman ang mga salitang may malungkot na muka. Mayabang, mapanakit, matakutin, mahiyain, mandaraya, mapaghigante. Nakuha mo ba ng tama ang lahat? Sagutin ang tanong. Makakatulong ba sa isang leader na may mga katangian na kaaya-aya? Bakit? Ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa. Kahulugan ng leader estudyante. Ang leader estudyante ay ang pamumuno ng mag-aaral na nasa posisyon upang impluwensyahan, magbigay inspirasyon at gabayan ng iba tungo sa pagtatamo ng isang layunin. May iba't ibang klase ng pagiging leader. Number 1, tagapangarap o visionary. Ang layunin ng leader ay ang pagtutok sa pagpapahayag ng mga pangarap at layunin na naglalayong magtaguyod ng pagkilos at pagtutulungan patungo sa pag-abot ng bagong mga pangarap na iisa-isang hinahangad. Number 2, tagapagturo o coaching. Ang leader ay nakatuon sa pagbuo ng kakayahan ng bawat individual. Ipinapakita sa kanila kung paano mapabuti ang kanilang pagganap at tinutulungan silang maiugnay ang kanilang mga layunin sa mga layunin ng organisasyon. Number 3, kaakibat o affiliative. Ang leader ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan at nagtataguyod ng harmonya o pagkakasundo sa isang grupo
sa pamamagitan ng pagkakaroon ng koneksyon sa isa't isa. Number 4, demokratiko. Ang leader na ito ay nagbibigay diin sa partisipasyon at pagtutulungan sa loob ng grupo. Number 5, tagapagtakda ng takbo o pace setting. Ang leader ay nagtatakda ng mataas na pamantayan para sa pagganap at inaasahan ang kanilang mga kasapi na tugunan ang mga ito. Number 6, komandante o commanding. Ang leader ay nagtataguyod ng pagsunod sa kanyang mga utos at direktiba. Ito ay isang klasikong modelo ng pamumuno na kadalasang nakikita sa larangan ng militar. Number 7, taga-suporta o supportive. Ang leader ay madaling lapitan at may empatiya o empathy. Ipinaaabot niya ang kanyang pag-aalala at tinatrato niya ang bawat isa ng may dignidad at respeto. Number 8, pagbabago o transformational. Ang leader na may transformational na estilo ay nagtataglay ng kakayahan na baguhin ang kanyang grupo o organisasyon sa pamamagitan ng inspirasyon, pangitain at kahusayan sa komunikasyon. Gawain kung ako ang leader. Sagutin ang sumusunod na mga tanong batay sa mga sitwasyong ibinigay. Number 1. Ang inyong klase ay inatasan na pumunta at tumulong sa isang community outreach para maglinis ng dalampasigan. Paano mo hihikayatin ang iyong mga kaklase na sumama sa gawain? Kung ako ang leader, hihikayatin ko ang aking mga kaklase sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung gaano kahalaga ang paglilinis ng dalampasigan para sa kalikasan. Sasabihin ko na magiging masaya ito at magandang pagkakataon para makatulong at mag-bonding tayo bilang klase. Number 2, ang inyong klase ay magsisimula ng alas 8 ng umaga, ngunit wala pa ang inyong guro. Ang klase ay sobrang maingay. Tila ba walang katapusang tawanan at kwentuhan sa loob ng silid-aralan. Kung ako ang leader, papaalalahanan ko ang klase na maging tahimik at maghintay ng maayos sa guro. Magbibigay ako ng mga gawain para hindi sila mainip tulad ng pagbabasa o pagsagot sa assignment habang naghihintay. Number 3, sa inyong klase, tila ayaw makilahok ng isang kasamahan sa inyong grupo dahil sa kanyang mahiyain na personalidad at kawalan ng kumpiyansa. Paano mo siya mahihikayat na gampanan ang kanyang bahagi? Kung ako ang leader, lalapitan ko siya at bibigyan ng lakas ng loob. Sasabihin ko na kaya niya yon at tutulungan ko siya. Ipapaalala ko rin na mahalaga ang kanyang partisipasyon at susuportahan siya ng buong grupo. Tanong, kung ikaw ay magiging leader, anong klase ng leader ka kaya? Bakit mahalaga na malaman natin ang klase o uri ng ating magiging leader? Ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 2, mga wastong pananaw ng pagpili ng leader sa paaralan batay sa mga katangian ng mabuting pamumuno.
Ang wastong pananaw sa pagpili ng leader sa paaralan ay nagiging pundasyon ng maayos at epektibong pamumuno na may positibong epekto sa buong komunidad ng paaralan. Mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng mabuting halimbawa ang mga mag-aaral na maaaring sundan. Bakit kaya? Ang mabuting leader ay nagbubuo ng positibong kultura sa paaralan. Nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon para sa mas mataas na tagumpay sa edukasyon. Maaaring magsilbing tulay sa pagbuo ng masiglang komunidad sa paaralan. Huwaran o halimbawa sa lahat na gumawa ng kabutihan. Nagbibigay inspirasyon ng positibong pagtingin sa iba dahil sa kanilang taglay na kumpiyansa. Nagiging instrumento sa pagbabago. Nagnanais ng pinakamabuti para sa iba at handang gumawa ng higit pa para paglingkuran ang mga nangangailangan. Halimbawa, mayroong nang aapi. Sa halip na manatiling walang imik, ang isang leader na mag-aaral ay malamang natutugunan at ititigil ito. Malumanay at payapa, peace-loving. Ang ugali at ang pagkilos ay hindi nagdadala ng dahas o panganib o non-violence. May pantay na pakikitungo sa lahat. Marunong magtaguyod ng ligtas at patas na kapaligiran laban sa iba't ibang uri ng diskriminasyon. Gawain, dula-dulaan, talino at talento gamitin. Paano gagawin? Una, hatiin ang klase sa 3 pangkat at pag-usapan kung paano ipapakita ang tamang solusyon bilang mabuting leader sa bawat sitwasyon. Unang pangkat, si Maria ay palaging iniinsulto dahil sa kulay ng balat. Bilang leader, paano mo siya ipagtatanggol at tutulungan? Ikalawang pangkat, may grupo na nangungutya at nambubuli. Bilang leader, paano mo ito pipigilan at matutulungan ang biktima? Ikatlong pangkat, hindi magkasundo ang grupo dahil sa iba't ibang opinyon. Bilang leader, paano mo sila pagsasamahin para magkaisa? Pangalawa, bumuo ng script. Gumawa ng maikling linya at eksena. Kabisaduhin ito at ihanda ang pagtatanghal. Pangatlo, rubric o batayan ng gawain. Pagganap, malinaw at maayos ba ang acting? Pakikitungo, nagpakita ba ng respeto at teamwork? Mensaheng na iparating, na ituro ba ng dula ang tamang solusyon? Kreatibidad, nakakatuwa at malikhaing presentasyon ba ito? Narito ang pamantayan, nilalaman, pagkakaisa at kabuuan. 8 to 10 points, artistahing tunay. 5 to 7 points, artista na yan. 1 to 4 points, nag-iinarte lang. Good luck! Tanong, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, ano ang iyong papel na ginampanan sa inyong pangkat? Ipaliwanag. Pangalawa, ano ang iyong natutuhan sa gawain na ito? May nabago ba sa iyong pananaw? Ano-ano ang mga ito? Kaugnay na paksa bilang 3. Mga epekto o resulta ng leader na may mabuting katangian sa pamumuno sa pamayanan.
Ang isang estudyanteng leader na may mabuting katangian sa pamumuno sa pamayanan ay maaaring magdulot ng maraming positibong epekto o resulta. Narito ang ilan sa mga posibleng epekto ng isang estudyanteng leader na may mabuting katangian. Number 1, huwaran ng magandang asal o positive values. Ang mga leader na mag-aaral ay may malaking impluwensya sa paghubog ng mga asal at pag-unlad ng pamayanan. Ipinapakita ng kanilang pagiging ehemplo ang tamang pamumuno at nagbibigay daan sa iba't ibang oportunidad para sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawain at inisyatiba, nakakatulong sila sa pagpapalaganap ng positibong kultura sa pamayanan at nagiging inspirasyon sa kanilang mga kasamahan na magtaguyod ng kabutihan at pagbabago. Number 2, paghahanda sa kasanayang mamuno sa hinaharap. Sa pamumuno ng mag-aaral, nakakamtan ng mga individual ang pag-unlad sa kanilang personal na aspekto, pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ang ganitong uri ng liderato ay hindi lamang nagbubunga ng positibong epekto sa mga mag-aaral, kundi maaari rin magdulot ng masiglang ambag sa pambansang kaunlaran at kagalingan. Ang mga leader ng mag-aaral ay nagiging modelo ng integridad at kahusayan. Nagtataguyod ng mataas na uri ng liderato na may layuning mapalawak ang kakayahan at kasanayan ng mga kabataan para sa hinaharap. Number 3, pagpapalaganap ng kooperasyon at pagkakaisa. Ang leader na may mabuting katangian ay maaaring maging instrumento sa pagtataguyod ng samahan at kooperasyon sa gitna ng mga mag-aaral. Ito'y nagbibigay inspirasyon para sa pagkakaisa at pagkakabuklod ng mga puwersa tungo sa pag-abot ng mga kolektibong layunin. Number 4, pagpapalaganap ng adhikain. Ang pamumuno ng mga leader ng mag-aaral ay maaaring magsilbing daan para sa mas malawakang pag-unlad at pagpapalaganap ng adhikain ng proyekto. Sila ay nagiging tagapagtaguyod ng layunin at layunin ng proyekto sa buong pamayanan. Gawain, makapangyarihan na mamamayan, inspirasyon ang hatid sa lahat. Magsaliksik ng isang tao o personalidad na may mabuting katangian o magaling na leader sa isang disiplina o larangan. Sa isang pananaliksik, alamin ang kanyang ambag at impluwensya na nagawa sa pamayanan o sa lugar na kanyang kinabibilangan. Sa makatuwid, sasagutin mo ang tanong, bakit siya naging werepaple o powerful? Isulat ang kanyang pangalan, larangan, edukasyonal na kaligiran, organisasyong kinabibilangan, gawain at tungkulin, ambag, pagkilalang natanggap, at palatandaan ng kapangyarihan ng kanyang pagiging magaling na leader. Tanong. Sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang mahalagang natutuhan mo sa gawaing ito? Ipaliwanag. Pangalawa, sa bahaging ito, maaari mo bang ibahagi kung paano mo makakamit ang tamang pananaw sa pagpili ng isang mabuting leader? Ano ang mga pangunahing prinsipyo o criteria na iyong gagamitin upang masiguro na ang iyong pagpili ay may sapat na batayan at nararapat
sa pangangailangan ng iyong grupo o komunidad. Ika-4 na araw. Kaugnay na paksa bilang 3, mga epekto o resulta ng leader na may mabuting katangian sa pamumuno sa pamayanan. Pabaong pagkatuto, gawain, journal, ibahagi ang detalye ng sarili at saysay ng pangyayari. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon, tanong o suwestyon sa pinag-aralang paksa. Maaaring gumawa ng gabay sa pagsusulat ng journal. Halimbawa, unang talata, maikling buod ng iyong natutuhan mula sa aralin. Ikalawang talata, batay sa iyong mga natutuhan, paano ito nakaaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Ikatlong talata, mga tanong, konseptong hindi nauunawaan at hamon sa paksang ito. Pagninilay sa pagkatuto, gawain, suri sarili. Batay sa paksang pinag-aralan, suriin ang iyong pananaw kung paano ka pipili ng isang mabuting leader. Sagutin ang tanong na, ang pipiliin kong leader ay sa loob ng mga larawang alapaap. Ang pipiliin kong leader ay magbigay ng 5. Narito ang halimbawang mga sagot. Ang pipiliin kong leader ay mabait, marunong makisama at may malasakit sa iba. Ang pipiliin kong leader ay matalino, marunong magdesisyon at nagbibigay ng tamang payo. Ang pipiliin kong leader ay masipag, laging gumagawa ng tungkulin ng buong puso. Ang pipiliin kong leader ay makatarungan, pantay ang pagtrato at walang pinapanigan. Ang pipiliin kong leader ay matapang, handang ipagtanggol ang tama at harapin ang problema. Pagsusulit, enumerasyon, magbigay ng 5 mabuting katangian ng isang leader estudyante. Narito ang maaaring sagot. Una, mabait. Pangalawa, responsable. Pangatlo, masipag. Pang-4, matulungin. Pang-5, mapagkumbaba. B. Tama o mali? Bilugan ang P kung tama at M kung mali. 1 puntos bawat tanong. Una, ang isang leader na mag-aaral ay may malaking impluwensya sa paghubog ng mga asal at pag-unlad. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Pangalawa, ang mahusay na leader ay magaling mag-utos at ang kanyang tinig lamang ang nasusunod. Tama o mali? Ang sagot, M. Mali. Pangatlo, sa halip na manatiling walang imik, ang isang leader ng mag-aaral ay malamang natutugon at maghahanap ng solusyon. Tama o mali? Ang sagot, D. Tama. Pang-4, kinakailangan na may wasto tayong pananaw sa pagpili
ng karapat-dapat na leader? Tama o mali? Ang sagot, B. Tama. Panglima, ang isang mabuting leader ay isang mabuting tagasunod. Tama o mali? Ang sagot, D. Tama. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!